kapatid, may mga kakilala ba kayo o baka kayo mismo, empleyado na nangangailangan ng tulong dahil sa iniindang pinsala galing sa trabaho? Alam nyo ba na may isang programa na nagbibigay ng mga benepisyo at serbisyo para sa mga empleyadong na-aksidente o nagkasakit dahil sa trabaho? Oo, Mama, ang tanong ng mga kapatid natin, papaano nga po ba yan isinasagawa at sino-sino ang pwedeng makinabang? Buti natanong mo dahil pagkatapos ito mailalaman ninyo kahit sino at napakadali pong makuha itong serbisyong ito. Ito po, may public service po. Para sa manggagawang Pilipino, ang trabaho ay hindi lang pinagkukunan ng kabuhayan, ito rin ay may kaakibat na panganib. At kapag ang kalusugan at buhay na ang nakataya, sino ang pwedeng lapitan? Ito rin ang katanungan ni Rafaela, isang dating customer service representative na nakaranas ng ischemic stroke na iniuugnay sa matinding stress sa kanyang trabaho. Isang pangyayaring nagdulot ng pagkaparalisa ng kanang bahagi ng kanyang katawan. Actually, year 2020, July, nung binalik na kami sa trabaho during pandemic, inaway ako ng customer. Stress ako sobra. Pagtayo ko sa table ko, masakit ang ulo ko. Sabi ko sa sarili ko, mamamatay na yata ako sa sakit. Pabagsak na ako. Bedridden ako. Totally bedridden. Sinabi na ng doktor na I'm a total permanent disabled. Kasi affected na yung speech ko. Sa tulong ng isang kaibigan, naipakilala kay Rafaela ang ECP, isang programang nagbigay ng tulong para sa kanyang gamutan. Ang natanggap kong tulong, una is yung cash incentive na 10,000. Malaking tulong yun kasi nung time na yun, running out of cash na ako. Yung pangalawa, nung nagkaroon ako ng rehabilitation program under ECC. So, that is amounting to 58,000. Tapos yung physical therapy ko, 10 sessions na 50,000 plus yung 5,000 na reimbursable na pamasahe at saka pangkain. Sa likod ng sipag at sakripisyo ng manggagawang Pilipino, may mga panganib na maaring kaharapin anumang oras. Sa ganitong panahon, ang Employees Compensation Program o ECP ang nagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga manggagawa at sa kanilang pamilya. So excited akong makausap si Attorney Kai Velasquez dahil ang dami ko natututunan tungkol sa ECC. Ibig sabihin, lahat ng empleyado ay pwede makinabang dito sa mga programa ninyo. Yes, Ma'am Chiki, lahat ng manggagawa kasama at nakakakuha ng mga benepisyo galing sa ECC. Employers ang nagbabayad ng inyong premium para sa inyo at sa pagbabayad ng premium na to, maraming mga benepisyo na maaari makuha yung mga manggagawa kung sakaling magkasakit or mamatay sila or maaksidente ng dahil sa trabaho. Ang Employees Compensation Program o ECP ay isang programa ng gobyerno na may layuning magbigay ng mga benepisyo at serbisyo sa mga manggagawang nagkasakit o naaksidente dahil sa trabaho. Covered dito ang lahat ng mandatory members ng SSS kasama ang mga sea-based OFWs, self-employed at mga kasambahay. Gayon din ang mga mandatory members ng GSIS at lahat ng mga uniformed personnel mula sa AFP, PNP, BFP, BJMP at Philippine Coast Guard. So sa compensation na pwede mo rin gamitin, paano yung mga iba pang pangangailangan? Pambili ng gamot, pambili ng, kasi iba, hiwalay pa ba yun? Saktong-sakto yung tanong mo, Ma'am Chiki, kasi meron din kaming medical reimbursement. So, lahat ng medical expenses, up to 60%, i-reimburse po namin kapag related sa work yung inyong pagkakasakit or pagka-accident. Kung paano mag-file ng employees compensation, simple lamang. Una, kailangan lang ng Certificate of Employment na may job description ng isang empleyado. Pangalawa, isubmit ang EC Logbook, isang record ng lahat ng work-related contingencies na nangyayari sa empleyado. Pangatlo, ibigay ang hospital records mula sa attending doctor o ospital kung saan dinala ang empleyado. Tandaan, ang ECP ay employer-based contribution lang. Hindi kailangan magbayad ang empleyado o kaltasan ang kanilang sahod. I-encourage po natin yung mga employer na wag po silang matakot na mag-file ng EC claims kasi wala pong liability sa part nyo kung ipa-file nyo po yung employees compensation related claims na inyong mga manggagawa. Dito po sa pagbabayad nyo ng premium, kami po ay inyong insurance. So kami po magbabayad lang dun sa napinsalan yung manggagawa at hindi po namin tinitingnan ang liability ng employer. Yun.
Narito ang iba't ibang benepisyo sa ilalim ng Employees Compensation Program. Una, loss of income benefits. Binibigay ito kapag hindi nakakapagtrabaho dahil sa natamong pinsala. Pangalawa, medical benefits na maaring ma-reimburse ang mga nagasto sa pagpapagamot. Ikatlo, caterer's allowance na nagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan. Ikaapat, rehabilitation services para sa physical therapy sessions o assistive devices gaya ng prosthesis ng biktima. At huli, death and funeral benefits. Bukod sa SSS pension, may 30,000 pesos funeral benefits at pension mula rin sa ECC. Sa oras ng pangangailangan, ganito mga programa ang kailangan ng ating mga manggagawa. Mga serbisyong aalalay at hindi ka pababayaan. Dahil kahit sino ka, taga saan ka man, deserve mo to. Public service po. Mga kapatid, Maui David po. Para laging updated sa viral food spots at unique destinations, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.